sumali man, hindi nagtutuloy. Kasi nga, ang kausap lang kayo. Pag wala kayo, hindi nyo siya kausap, hindi siya mag-aim global. Are you getting my point? Kasi alam niyang in global, ikaw lang. So, balikan mo yung sinabi ko kanina, makipag-networking kayo, of course, sa RC, of course, sa mga trainers, kaya pinakilala natin yung trainers para ma-assist doon. Hindi magtatapos po doon sa pinasali nyo. Is this clear? Para nalungkot kayo. And of course, now, ayaw natin pasalihin lang. We need you to do the business because kayo po ang kailangan, hindi yung upline mo. So we need leaders, we need leadership because for this reason. Wala pong mangyayari, walang magsisimula, nothing will improve. You will not succeed unless there is a leadership. Unless there is a leader. Paano kung mag-lead, Adrian, isa pa lang ako, ikakasali ko pa lang. Precisely. Ang leader, ikaw yung una. Hindi ka nag-uutos, ikaw na mauna. Nakuha niyo po yung punto ko? So again, for this reason, you have to do the business. Because again, nothing happens, nothing begins, nothing improves, nothing develops, nothing changes, nothing progresses. Gusto niyo bang may mangyari may mangyari sa inyo pag uwi niyo? Hindi pa ako tapos. Gusto niyo ba talaga may mangyari sa pag-online niyo? Yes! Then you should lead yourself. Gusto niyo ba talagang magsimula yung pagdami ng pay-in sa Nigeria? Yes! Then act as a leader, and so on and so on. So mag-improve ang income mo, gawin mo yung business. In short, ito po yun. So kayo lang po ang inaantay. Do the AIM Global business. Because iba po yung sumali lamang. Kasi sumali ka, pero you're not really doing AIM Global. You're not giving time to do online, gaya ng sinabi ni Nico. You have to do it yourself. Kayo mismo. Because again, as a reminder, ang AIM Global is your better way in getting your target. Tama ba? So wala na po ako nakikitang mas mabilis pa para makuha yung pangarap nyo, yung mga target nyo, than AIM Global. Now, sorry, hinaan nyo ba? Picture lang yan Pati ba naman? Okay, so, first thing you should do, advice ko po, mag-set na kayo ng target. Set ng target. Kailan magsisimula, you start tomorrow. You set a target, anong gusto mong makuha within 3 months. Kasi it's very important, gusto mong nakikita mo yung gusto mong makuha. Hindi ko na papahabain yung about goal setting because tinuturo sa NDO to. Pero what's important, may target po kayo pag may gagawin kayo. Since you will do online marketing, kung ngayon pa lang kayo, you set a target, ilan ba kakausapin ko, ilan ang papa. Are you getting my point? Pagkatapos, you have to be very specific about your target. Okay? Ulitin ko, alam nyo na yan, kaya lang hindi ginagawa ng iba. So, walang bago. Set a target, very specific, measurable, attainable. Tama ba? Huwag lang yung, the reason why we're doing this because for our goals. Tama ba? Gusto nyo mas mabilis makuha yung inyong pangarap. Tama? Halimbawa, sasakyan. Gusto nyo ba ng sasakyan? So, parang ganun. Huwag lang gusto kong sasakyan, tinuturo. Now, let me put into a picture. Gusto ko ng sasakyan, paano ko ibinigay sa'yo? Ganyan. Wala namang masama rito. Pero kasi, you're not specific. Tama po? Dako, liit naman yan. O, di lakihan. Are you getting my point? Gusto ko something private. Ang laki na. Walang masama rito. Walang masama rito. Pero sometimes, ano kung gusto kong ipato sa inyo? Be specific. Exactly what you want. So you will have this enthusiasm when you see the target. Kasi kailangan ma-motivate kayo. Tama po ba? So hindi lang dito na yan Iba po yung nakikita. Hindi alam ko yan. Iba po yung may nakikita. So you will be reminded. Yung mga dito nga sa EDSA, di ba? Daming billboards. Tama ba? Pero pansinin nyo, ano nakalagay sa mga billboards? Di ba yung mga popular brands? Tama ba? Bakit in-advertise? Kasi pag hindi nilagay, people tend to forget those things or kung ano man yun. Tama ba? Same. Minsan nga, nakasulat na, hindi pa nagagawa. Yung nakalagay na, hindi pa nagagawa. What more pag hindi nakalagay? Are you getting my point? So bahay, gusto nyo? O, linawin nyo, ganyan, gusto mo? Exactly what that will inspire you to do the business. Huwag naman ganyan, bahay sa amin, up and down gusto ko. Hindi yun, up and down. We are laughing, pero it's happening. Kaya minsan, may ginagawa tayo, hindi natin alam kung ba't natin ginagawa ang isang bagay. Kaya minsan, itong ginagawa mo, hindi mo alam, yun ang target mo, iba pala yung ginagawa mo versus your target. Okay? So ano? O single ka, gusto mo ganyan.
Gusto mo, dapat ganyan. Tama po ba? O, tingnan nyo. Yung nakita nyo to. O, yung nakita nyo yan. Di ba parang, oh, yun. Kasi pag nakita mo, kung ano yung makuha mo, gaganahan kang gawin. Tama po ba? So, importante po, kung po ang kalaban nyo po sa online marketing ay yung oras. Mapupuyat po kayo talaga. Pero, so one way of parang keeping up dun sa late night yung gagawin is knowing your target. Tama ho? So parang ganyan, coaching mo, ganito. Okay ba itong ganito? Of course, bahay, ganyan. Di ba? You like this? Ganyan. May swimming, hindi swimming pool yan. Nahugasan ng paa para bago makarating sa bahay niyo malinis na. Importante, parang imposible naman yan. Sino po nagsabi sa inyo? I'm sure, you've heard about Ernie Tare, Carlo Buenaventura, tama? Maliit yan. Lakihan niyo po yung lalo na ngayon, we are global, worldwide. Sandali lang yan. It's not even a dream, it's a target, it's a goal. That's why nilagay ko goal. Anong difference? Goal are also dreams, but with deadline. Dati, pangarap. Kasi wala ka pang way in getting your dreams. Dati, 40 years bago makuha. You saw in global, 4 years. Tama ba? Now, with global expansion, worldwide, aim world, itong baka in 4 years, it could be 2 years, a year from now. Tama ba? Mas mabilis. Okay? And of course, a reminder, so when you set a target, it's not enough, it's very specific, nandyan lahat. Diba? Ba't may elepante? Hindi wala ka naman sa Africa, ba't may elepante? So my question is, how do you eat an elephant? Hindi kami kumakain ng elepante, Adrian. Ano ka ba? How do you eat a lechon? You cut them into pieces. How do you set your target? It's not enough. You have the target. You have to cut them into pieces, smaller pieces. So when you set your goal, cut them into smaller pieces. To be more specific, may action po kayong gagawin daily that would contribute to your bigger target. So hindi mo makakain ng isang buong lechon. Paano kayo makakain ito? Di putol-putulin. Ano action? Kumuha ka ng matalim na kutsilyo, putulin. Tama ba? Same. Hindi na po bago ang action steps. Ito lang po yan. Tinuturo sa atin. Ang problema, hindi natin ginagawa. This is it. This is your action steps. You do your prospecting, you invite people, you present the business, you follow up, you teach, you develop, and help your teammates. That's all there is. Walang iba. Ang problema, hindi natin ginagawa. Yung iba ginagawa hanggang dito. Hindi nagpe-present. Yung iba naman napasali, hindi tinuturuan. Kaya hindi nagpo-prosper. Hindi nagpo-flourish. Are you getting my point? Skills po ito. Walang pinanganak na magaling na mag-present. Si Doc Ed kayo, anong lumabas? Nakaganyan. He's a doctor. Sir Francis is an engineer. Sir John is yung mga may pila, di ba? Physical therapist. Ako po yung manager sa McDonald's. Ang alam ko po magluto ng hamburger. Hindi ko alam to. Why? Ang pagsasalita is a skill. Lahat po ang pag- So, ang maganda sa skill, natututunan. Sabihin mo sa katabi mo, natututunan. Sabihin mo, alam ko. O di gawin ninyo. Nakuha niyo ba yung punto ko? Yes! Kasi hindi natin ginagawa. So, meaning, now, ito yung tip. Bakit ang bilis mo? When I went there, bago sila dumating, meron na po akong 70 pay-in. That was October, nagsimula, kasi nung pagdating ko ron, July, challenges. Hindi ako nag-recruit kasi may pinapagawa si Doc Ed. Ngayon hindi na po ako distributor kasi na po kami, part ng management. Ang downline ko po doon, lahat kayo. Ibig sabihin, lahat kayo i-assist namin. Nakuha nyo, pero kahit wala kaming check sa inyo. Okay lang ba yun? Sa akin, hindi. Ganun po yun. So, dati po iba yung storya. So, when I went there July, sabi, part networker ako, part of the management. So, ganun po. Ngayon talaga management. So, nung ako, sabi ko, paano ko nakakuha nung marami? Hindi ako nag-recruit. So, ang opening, October 1st, tama? October 1st. Nung September, medyo nakita ko nang ready na mag-open in October 1. I started recruiting people. That's the time, pagdating nila, bago October 1st, meron po akong 70 pay-ins in a span of 1 month. Yung may multiple. Hindi ito yung sinasabi kong pagkasali ko. May 70, may multiple. Ang napansin ko po doon, hindi ka na makakausapin ng tao kung hindi ka nila gusto. Hindi sila sasama sa'yo kung hindi nila gusto ikaw. Hindi ka nila kakausapin kung hindi nila gusto kausap. Tama ba?
In short, people do not buy from people they do not like. So, ang gusto kong sabihin sa inyo, kailangan likable kayo. Mamamrospect kayo, tama ba? Mamamrospect kayo. Ito yung sinabi ko. Ayan o, prospect. Tips, alam niyo na to, pero karagdagan, based on my experience, I have to look like them. I have to talk like them. I have to be with them. Kaya minsan, when I present, naka-local dress po ako. Okay? There's a reason why nakasalamin po ako niya. Wala akong sore eyes. And I spend time with them. Huwag niyo pong re-recruiting ka agad. Kakilala pa lang. 336,000 naira. You want me to create a huge group? Are you a terrorist? Sabi niya. Give me that. I'll turn that into 91,000 in a day. Are you a terrorist? Are you a scammer? Are you 419er? Okay, so you spend time with them. Kaya nga, yung iba kasi recruit agad eh. Masyadong nililiteral yung sinasabi ng mga speaker. Huwag lang mami tito, recruit ko. The speaker meant, what the speaker was referring to, you will be included in my list. Are you getting my point? An amateur recruits immediately, sells immediately, but a professional, hindi ho. At alam natin, ang professional, kahit sa ibang larangan, industriya, mas malaking kita sa amateur. Lahat gusto maging professional. Amateur basketball player, let's say yung mga nasa NCAA, tama ba? Gusto nilang magalingan para maging mapunta sa PBA, tama ho? Kasi pag professional ka, doon yung malaki yung kita. So ulitin ko, may mga amateur na networker, may mga professional. Pansinin nyo apply nyo, yung mga malaki kita. Professional yan. Observe how they do things. So, kaya konti kita, baka nasa amateur level na. Wala pong kinalaman yung tagal sa networking that will turn you into a professional. What you do turns you. You will be considered as a professional. Ang pag kunyari may nakausap, Rick, meron kang 7,000 na natin, ibigay mo sa akin, sasabugin ko yan. Amateur. Terorista ka ba? Well, for some, may mapapasali, tama ba? Pero madalas parang natatakot, di ba? Kasi bibentahan eh. Alam mo ginagawa ng, that's how the amateur works. A professional, I will include that in my list. A professional, hindi ko sasabing hindi nyo re-recruitin yung makakausap nyo ha. Continuously expanding tayo ha. List. Kung meron kayo 1,000, continuously expanding in a day. Pag may nakasalubong ka dyan, you include them in the list. A professional adds up a lot of people in his list, but sorts out. Ulitin ko ha, lalagay mo yan, pero hindi ka pa ngayon. Kasi I need to build relationship. Kaya kung hindi ka nagpo-prospecting, wala kang prospect list, pag may nakita ka isa, ito na yun. Ito na yung pag-asa ko, ikaw lang pare. Wala nang iba, ikaw ang sugo. Kaya very desperate. Walang list. Alam niyo to, pero pinapaalala ko lang po sa inyo. Taas ng kamay ng dalaga rito. Taas ng kamay. Ayun, ito. Wow. Ano pangalan siya? Day-day? Buhay pa to ah. Anong day-day? Daday. Tayo ka naman, Day. Daday, tayo ka. Can you face the audience, Day? Daday? Maganda si Daday, di ba? Huwag kang upo, Daday. Huwag ikaw. Taas ang kamay ng mga binata rito. Eto, halika. Halika, ang bilis eh. Anong pangalan mo? Ramona. Romana? Ano? Kala ko Romana. So, harap ka sa kanila, Ramon. Atay, dito ka. Okay. Si Ramon, tama? Gwapo, ha? Sabihin nyo na kahit hindi. May itsura kahit hindi nga lang okay. Hindi, Ramon, si Daday. Daday, si Ramon. Magkakilala na kayo ngayon, di ba? Ngayon, magkakilala na kayo. Sayaw kayo. Thank you. Daday, kung mag-propose ngayon si Ramon, sasagutin mo? Hindi. Talaga? Bakit? Hindi ko siya kakilala. Precisely. You do not propose to someone whom you just met. When it comes to the business, you do not propose business to someone whom you just met. Case to case minsan, sasali. Pero for most of the time, let's face it, kaya sumali yan first time mo na kausap. Baka na-process na ng iba yan, baka nagkataon lang na ready ka. Pero siguro mga most of the time, pag gayon mo pa lang, may pera ka ma'am, gusto mag-negosyo. Hindi sasali, di ba? Pero over time, kung hingi ni Ramon yung phone number,
get to know in text, add sa Facebook, send messages, invite for lunch, magpapakilala, sasama, magkakilanan, eventually baka sagutin. Tama ba? Huwag kang umasa kahit kunyari lang. Ikaw naman, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, tama ba? Ganun din. So, you don't propose immediately. Get to know. Lagay mo muna sa list, hindi yung liligawan, ha? Huwag niyong ikaw dyan. Ibig sabihin, a professional, merong list, constantly expanding the list, kikilalanin muna niya, magpapakilala. Pag marami kang listahan, that's why I kept on saying, constantly expanding your list. Siyempre, di ba, hindi ka mapipilitang bentahan agad at pasalihin. Well, kung isa lang siya sa list mo, no choice. Kailangan mo ng pera, tama? Pipilitin mo. So, magpapakilala ka, you build relationship. You spend time with them. You get to know them. You consult them. Tama po? Sometimes you have to teach them. You celebrate with them. Okay? Tingnan mo naman yun. Kahit hirap na ay may matatapos to. Okay? Spend time. Okay, pogi nito. Tuwan-tuwa yung isa dyan. So you get to know them, so you know the culture, what are their wants and needs. It's very important, you identify their needs and wants. Pag nalaman niyo po ang kanilang need at want, at sisiguraduhin ko po, and you will all agree with me, lahat ng tao, kahit anong mga lahi, may gusto at may pangangailangan. Tama po? Sinasabi na natin yung sa NTO. Pag nalaman mo ang kanyang pangangailangan at gusto, mapapasali o mabibentahan. Tama po ba? So you can only do that by getting to know them. And then, you teach them. It doesn't end na pa sa you teach them. Teach them about our culture. You know their culture. Para mag-cross-culturing. Alam niyo, sa Nigeria, pag tinawag kami, 1 million. Ganon din, pero English lang. Let's all welcome Nico Cornelia. 1 million. Ganon din po. So because tanggap po nila yung kultura natin. Yun ang kagandahan sa AIM Global. Because we were able to do cross-culturing. Madaling mag-cross-country. A local business mag-open sa ibang bansa. You have done cross-country. Tama ba? Pero yung mag-cross-culture, ibig sabihin, yung negosyo mo, yung produkto mo, tanggap. At yung kumpanya po natin at yung mga produkto, tanggap po sa Nigeria, sa African country. So, kaya ang bottom line, gagawin nyo lang po. Walang magic, walang shortcut. Pinapaalala ko lang sa inyo. Tapos, itutuwid lang po natin. And in fact, sabi sa akin nila, hindi pa niya to alam. Sabi ko, paano na ako sa Nigeria? Kila Mandy. Sinabi niya sa akin, hindi ko pa siya nakausap. That validates what I'm doing. Sila Nico, pareho. I've been talking to lang. Kaya lang minsan may iba-iba. Pero pag isusuma mo, ganun din. Now, and then let them know, saya lahat. So get to know them. Tapos, talk to them, be with them. And let them know that they are secured when it comes to the business. Stable ang business natin. Before you present AIM Global. Nakuha nyo? Huwag yung propose agad. For some, it may work. Try nyo, di gusto nyo, di mo pick. Unless tinanong ka. Because they can see your activities in Facebook. Tinatanong ka na, I know that business. Share it to me. No, I need to know you first. No, that's not the way to do it. Please, I want to pay. No, my friend. May tama ka pag ganun ka. Now, so again, uulitin ko, ito lamang ho. What's great about this? Uulitin ko, kaalaman, skills, natututunan, pag pinag-aralan. Pag may need, may gagawin ka. Kailangan mong malaman para magawa mo that would answer the need. Isa puso ang ginagawa. Si Doc Bush, kilala niyo? No. Ako yan. This is a skill. Totoo. Walang kahit sino barbero dito. Ayun, sir, nung pinanganak ka ba? Nagugupit ka na? Barbero kayo. Pero pinag-aralan niya, di ba, sir? At sabi ko na nga ba, barbero to si sir eh. Kasi nung nagpe-present ako kanina pa lang, gumagano. Barbero. De, sir, biro lang ha. Sir, ikaw ba nung pinanganak magaling na maggupit? Mahirap ba na simula? Pero kaalaman yan eh, pinag-aralan nyo, ginusto nyo, sinapuso nyo, kaya nagugupitan nyo. For the last 3 years po, ako lang ang nagugupit sa sarili ko. Tingnan nyo, hindi pantay-pantay. Alam ni Nico yan. O sir ha, ako nagugupit sa sarili ko. Why? Kasi when I went to Nigeria, 2012, sabi nila maraming misconception. Tama? Huwag ka
magpagupit doon kasi pag nasugatan ka, hindi namin alam nila doon pag nasugatan ka, ginamit the same blade, ginamit na infected, therefore you will be infected. So wala talaga. Ayoko naman pagupit, baka kalbuhin ako kasi nakikita ang yung ang tawag na skinhead. So ang ginawa ko, nagpagupit ako sa wife ko, kaya mo yan, kahit di siya barbero. Tapos pinag-aralan ko po, pagdating doon yan, gupit-gupit ako. Eventually natutunan ko. So, may need, para kayo, may need. Gusto nyo makapagpapayin, di ba? So, kailangan nyo pag-aralan yung skills. Ako pinag-aralan ko magupit sa sarili ko. That is even more harder. Tama po ba? Pati sa likod for the last 3 years. And eventually, sinapuso ko yung ginagawa. Nung nakita ni Doc Ed, ni Doc Butch, pare, hindi ako magpapagupit sa iba, kundi sa iyo lang. Kung hindi nyo po alam, si Doc Butch, 6 months kami magkasama. Isang buwan pa lang haba na ng buhok mo, di ba? Para hindi ako magpapagupit. Bye, nakita niya, meron akong skill. He trusts me. I've earned respect. Tama po? Kaya, for the last 6 months, ako lang po ang nagugupit kay Doc Butch. Tignan nyo kung ang gwapo. Hindi naman ganyan na itsura niyan dati. Best friend! Tama po ba? So, it's a skill. Huwag po kayo matakot. Even sa aking anak, ako na lang nagugupit. It's a skill. Kaya ngayon po, may barbershop na ako. Hindi ho. Kasi nga skill. Mahirap ang pagugupit, di ba? Pero pag inaral mo, ganun din sa inviting, sa presenting, sa closing, sa teaching. Mahirap pag hindi mo alam. Pero pag ginusto mo, inaral mo, sinapuso mo, magagawa at magagawa mo. Not only the Filipinos, but also I've earned the respect of Nigerians. I cut the hair of Nigerians, brother. Marami. Nung pauwi na ako, magpapagupit to, kaya lang hindi kami magkita. So gusto magpagupit. Si Sherwin, nagupitan ko rin. The wife can attest to that. Ino Razon, di ba? Nandun tayo. It's a skill. Mahirap, yes. Kaya nang inaral ko kayo, ngayon confident na ako. So ano gagawin nyo? To be confident in inviting, presenting, you have to do it. Pinag-aralan nyo na All you have to do is do it. Consistently, every day. So you'll become confident in doing it. Tama po? Hindi mo na concern, magupit ako kaya sa ito. Muna naninervous ako kay Doktor. Doktor, gugupitan? Para tiwala ko. Gusto ko sabihin, wala akong tiwala sa sarili ko. Di ba kapag nagupit ako mali, injection na ako bigla. Nung bago gupitan si Doc, tinignan ko may hawak na injection. Tanungin niyo po si Doc Butch. Ako lang po nagupit. Now, so pag-aralan niyo po, kung ulitin ko, paulit-ulit, yan po. Gawin niyo lang, ibaon niyo sa isip niyo, paulit-ulit. Aralin, gawin, paulit-ulit. Kung mahirap ho ito, pwede nung mahirap pero mas mahirap po yata yung ginagawa nito. This is my travel to from Butuan to Surigao. It's 12:30 in the afternoon. Tignan nyo, ang init. This was about 4 and 5 days ago. Di mo ba pagtangha, kayo nga nandito na, nahihirapan pa Tama ba? Imagine nyo ngayon summer, 12:30. Ano yung ginagawa? Ano yung ginagawa? Tinataasan yung bundok. Bababa yung bundok. Mahirap yan, tama po ba? Well, in trabaho, mahirap in a way because of the environment, mahirap yung ginagawa nila. Kaya lang pinag-aralan nila, yan ang alam nila If the only skill you know in getting your dreams are those steps, why won't you study it? Nakuha niyo ba yung punto ko? Kasi yan lang alam nilang gawin, baka, hindi ko na tanong. Pero ito na lang alam ko para kumita hindi gagawin ko na, kahit mahirap. Kung ang sa tingin nyo, yung pinakita kong steps, ayan na lang yung paraan, para makumit pangarap mo, kahit mahirap, dapat gawin mo. Tama ba? Now, kung mahirap yan, hindi mas mahirap to. This is an actual shot. Ang hirap ng mga trabaho. Ikaw mag-iimbita ka lang, ma-attend ka ng training, ayaw mo ba? You just do your prospecting list, hindi po mahirap. Parang mas mahirap po yata ito. Actual po ito. Ang tawag dito, sabi ko, may motor, hindi ang motor, Skylab. Ano Skylab? Sabi ko, pare, sandali, pipicturean ko yan Sabi ko, may sakin na 3, 4 sila. Overtake mo. Ano yung pag-overtake namin? Ang laman, 8. Meron pang 3 panabong na manok. Yung nagdadrive niyan, I'm sure, hirap na hirap yan nung una. Pero it's a skill and it can be learned. Nakuha niyo po ba? Karaniwang trabaho, mas mahirap po ito. Are you getting my point? Hindi ko sinasabing mali yung ginagawa nila. Ang gusto ko lang pong pakita sa inyo, mas mahirap po yung mga pinapagawa ng iba. Mahirap na, hindi ka payayaman.
Sa AIM Global, mahirap, pero yayaman ka naman. Di ba? Kaya dami nagdidisgrasya kasi hindi naman trabaho nila may kota. Kahit maris mo yung kota eh. Sa atin nga, wala nang kota eh. Well, kung nahihirapan ka, be content with what you have right now. Kung nahihirapan ka rin ayaw mong gawin, well, makontento tayo kung ano yung binibigay ng buhay. Parang ganito, araw-araw. Mas mahirap ang buhay ito. Tama ho ba? Kung ayaw niyo po dyan, di ba? Pero nung isang araw, may picture ang haba, di ba? Well, kung nahihirapan kayo doon, ayaw niyong gawin yung pinapagawa ko, well, makontento po tayo dito. Huwag tayo magreklamo, tama? Pero ayaw natin ito, tama ho? Yes. At mas madali yung pinapagawa sa atin. Yun lang po yung sabihin ko sa inyo. Ang kailangan nyo lang po is arm yourself with knowledge to sum up. Mag-aral ka. Ano yung kailangan mong gawin? You listen to your uplines. Ano yung tinuturo? Pagkatapos, does it end there? Gaya yung sinabi ko, ang knowledge is not power unless it is applied. Therefore, you have to apply what you know. Kung ano po yung tinuro. And then, you have to put, and the difference between you and your target is action. Mali ko nito may knowledge, pero pag hindi nyo po ginawa, wala. So again, you have to put into action. So dapat po gagawin nyo. And then of course, put your heart in what you are doing. Isa puso. Sinapuso ko yung pagugupit. Isa puso nyo po yung pag-online. Lagyan nyo ng oras, disiplinahin nyo yung sarili nyo. 12 o'clock kasi ito na ang trabaho ko. 12 midnight until 7 a.m. This is my job. Hindi yung, sige, gaganaan ako, tatamarin ako. And of course, be persistent, gaya ng sinabi ni Apply yung channel. Nakuha niyo po? Yan po yung learning ko dun. Now, all you have to do sometimes is to, you'll be encountering a lot of setbacks from your journey, where you are right now, to your target. A lot of setbacks, negatives. Minsan parang wala nang paraan Wala na akong labulo, ano dito, labas. May mga discourage sa'yo. Di ba yung sinasabi? Minsan yung daan papunta rin sa pangarap mo, malubak. Minsan parang imposible yung nakaharang. Pero lagi yung may message sa likod niyan, ano mo yun? Keep a safe distance. Alam mo nang pabigat yan Drag, wait, keep a safe distance from those things because it won't help you. I'm not saying you do not acknowledge them, but keep a safe distance. Lahat ng mga negative na kapitbahay ko, pupuntahan ko nga lagi yun. Lahat ng mga buwisit, doon ako. Huwag mo kayo doon. Sabi ko nga, mag-charge kayo Ayun, yung mga na-reject, doon ako. Ang hirap, no? Quit na tayo. And of course, sometimes, all you have to do is cross over. Can you say cross over? From where you are, from one point to another point. Kailangan mo tumuwid, you cross over from what you are familiar with. Kasi pag familiar ka na, wala comfort zone, tama ba? Sometimes you are doing, nag-cross over po kayo ngayon Okay? Yung hindi mo ginagawa, gagawin nyo. You have to go to the unfamiliar zone. Yung bago. If this is new to you, well, gusto mo kasi offline lang kami. Ayoko mag-online, ang hirap, bago yan. Ang online sa inyo is your unfamiliar zone. Tama ba? Kaya lang walang nangyayari as of now sa offline mo, kung ano may ginagawa mo. You have to do something new. Though it is unfamiliar, when you keep on doing it, it becomes familiar to you. Pag paulit-ulit, nagiging familiar. Ang maganda po sa familiar o sa comfort zone kasi, okay, o punta mo dun sa unfamiliar zone or dun sa hindi mo laging ginagawa, nandun po yung mga gusto natin. Tama ho ba? Ano ba yung mga gusto natin? Outside your comfort zone are the things we want in life. O siyempre, financial freedom, dreams, confidence, lahat po nandun. Pero, nasa labas po ng comfort zone. Kaya sinasabi ko po, lumabas po kayo dyan. Yung kung madali na sa'yo, you cross over. Labas po. Again, because outside the comfort zone are your dreams and targets. Tama mo? And lastly, be a leader who hates dishonest gain. Ulitin ko, be a leader who hates dishonest gain. Hindi dahil kikita ka, okay sa'yo. Hindi dahil hindi mo ginagawa, nakikita ng iba, okay sa'yo. Kasi pag kinalaw mo yan, as if you are tolerating it. So pag ganun po, hindi tatagal ang inyong, ang success. So panandali yan. Walang shortcut. Walang shortcut. At definitely, marami pong kukuha sa inyo.
They will persuade you dito. Kasi alam nila, in global na distributors, maayos, with integrity, magandang pag-ugali. Kukunin kayo. Pero pag kahit magpabayad kayo, ibig sabihin po, bayaran ka mo ng $500,000, that's your value. Hanggang 500,000 ka lang. Eh alam mo, you earn more than 500,000. Paano ko nasabi? Bigyan ko kayo ng kahit sino rito, bigyan ko $1,000,000, putulin ko yung kamay, papayag kayo. Putulin ko isang kamay. Gawin ko $2,000,000. Kasi, why? Because your hand worth more than 5 million. Tama ba? Eh kung yung kamay mo hindi mo ibibigay ng 2 million, 5 million, wag mo yung buong pagkatao mo. Pag nagpabayad ka, binigay mo yung buong pagkatao mo. Kahit hammer pa yan, kahit ano pa ibigay, ibig sabihin yun lang ang value. Nakuha nyo? When you do this, definitely it's not only health. When pwedeng manloko ka, you'll have health. Pero you will not be wealthy. You may be wealthy, but you will not be healthy. May karma. Tama? So, ang pag maayos po tayo, ang ginagawa with integrity, it is not only being healthy, ang makuha natin, kasi merong well, you can be wealthy, but you cannot, can buy the most expensive houses, di ba yung sinasabi, pero not a home. The most luxurious bed, but not a good night's sleep. You can be happy, pero wala yung joy. Iba po yung joy na nagagaling sa loob. When kung maayos po ang pagtatrabaho natin, kaya hinahanda tayo ng mga may-ari. Gusto natin with values yung mga distributor. Kasi lahat naman po tayo dito yayaman. Tama ba? Yes. Kaya lang kaya hinahanda yung values nyo. Kailan ayusin nyo po, dapat po handa kayo. Okay? So, pag sa AIM Global, ang ibig sabihin po, ang gusto ng mga may-ari, it's not only this or this, but prosperity. Ang prosperity means all. It's not only being healthy, being wealthy, but being healthy, wealthy, and joy, and at peace. Kasi walang inagabyado. Tama ba? Alam niyo at peace na distributor? Alam niyo at peace? Yung tipong mapasandal, tulog. O sige, power kayo, power. Kasi bakit? Walang inagabyado, walang inaalala. Tama po? Kaya yung mga nakatulog dyan, at peace yan. Huwag kayong magagalit dyan. Again, it's not only for you, when you hate, dishonest gain, when you do that business with integrity, it's gonna be for your family. Tama po ba? And when it happens, I know you will all be prosperous in AIM Global. I declare you will be all prosperous in AIM Global. When it happens, ladies and gentlemen, do not forget to seek mentor. Mentor or guidance. Why? Because you need someone to guide you. You cannot see the picture if you are within the frame. Tama ba? Ako, nasa gitna ba ako? Am I in the middle? Hindi ko alam. Kayo, you can tell me. You are my mentor. O kaliwa, kanan, baba. Kasi wala kayo sa equation Tama po? Someone who can guide you, who can correct you. Because it's only a matter of time, kikita po kayo ng malaki. Ngayon, pag hindi mo, walang nag-guide sa inyo, babaguhin kayo ng pera. That's why you need a mentor. They may be kahit sino po, as long as they can correct you. Pwedeng outside our industry, as long as you respect them. They can guide you. Kahit 1 million naman ako. Oy, Adrian, kahit 1 million naman ka, hindi pwede yan ganyan. Ito dapat ang ginagawa mo. It can be your priest, your pastor, your minister, kung sino man. Your friend. Basta, they can guide you. Nakuha niyo po? Isa lang ba? Well, it can be several people. It can be younger than you, older than you. Why? Each person has an area of gifting. Merong expertise ang bawat tao. Kaya pag kahit may bagong sali pa lang sa'yo, kung mismo rin bagong sali, wala yung alam. May area of gifting yan. May expertise yan na hindi ka expert doon, which can help you. Tama ba? So I have my mentor in life, my family. Anak mo, babata? Yes, because they have expertise. When I want to know the latest trend, the fashion, of course, I ask the oldest son. My oldest son, because he is into technology, ano bang mga latest ganito ngayon? Ano bang latest na rubber shoes? Ano bang latest na mga gadget? Alam niya yon. That is his area of gifting. Tama po? Huwag niyong mamalitin kahit siyang downline mo. Mismo din. Kahit wala pang kinikita, may area of gifting yan. Baka tahimik lang yan. Hindi mo alam, mas magaling pa sa'yo yan. And when you listen, when you ask for help, not because you are weak. The reason why we're asking for help, because we want to remain strong. Hindi mo kailangan ng tulong dahil mahina ka. Because you want to remain strong. Tama ba? So when it comes to about silence, I observe my children. Magtahimik iba. When it comes to passion, I observe how my youngest son do things. When it's about joy,
when it's about my presentation, when it's about the way I dress, the way I speak, how to develop module, how to be strong though I am not, sometimes, I ask the mentorship of my wife. Kaya, yung mga kalalakihan minsan kasi na-underestimate yung mga tao. Housewife lang yan eh. For some, tama? Yun nga, housewife yan. Our job ends by 5 p.m. Tama po ba? The job of the housewife doesn't end. Tama po? Taasan kami ng may mga asawa rito. Lalaki. Tanong, makinig kayo sa asawa niyo, di ba? If you want to be successful, may area of gifting yan. Tama ba? Okay, may area of gifting yan. But, before I end, the greatest mentor. Pwede mo isa lang? Yes, I found. The greatest mentor of all time. Isa lang. He has everything. That's why I decided to follow him. Not only my mentor, but also my Savior. In the person of Jesus Christ. Bakit siya? Because, laging nabasa ko, at alam ko, be careful of who you follow because you will become who you follow. Not because they are rich, you follow them. Get to know them. Nakuha niyo po, ang pagiging mayaman sa global o dito sa industriya, isang reward lang yan ang networker. Marami pa po. So, my mentor, my Savior, very successful. Why? Because what he has done 2,000 years ago until now, na-enjoy natin. Name it. What he has done, because that's why we are prosperous, we are healthy, we are wealthy because of him. Tama ba? Very successful. This is not a religion. You want to prosper in life? Get the greatest mentor of all time. Follow it. And not only a mentor, he is also a networker. Totoo. What is his product? Salvation. Thank you. Tama ba? That's his product. When you seek him, you'll be saved. Tama? At pinakalap through his 12 directs. Ilan ang direct ni Jesus Christ? O di networker, kayo nga pinapahanap sa inyo, 8 lang. Di ba? Lahat po ba ng direct niya successful? Merong isang hindi successful. Sino? Si Judas. You know why Judas is not successful? Gusto nyo malaman hindi successful si Judas? Kasi hindi pa tapos ang training, umalis. Gusto nyo malaman ba't hindi successful si Judas? Kasi nga hindi ma-attend ng training. Seriously, gusto nyo malaman ba't hindi successful si Judas? Nag-quit. He gave up. Nagkamali, he quit. He hung himself. He quit. Eh kung hindi naman yung nag-quit, hindi niya yun, I'm sure patatawarin yun. Tama ba? So, ibig sabihin, not because you are a direct of Joseph Lim or kung sino mga direct natin, magiging successful ka. Depende pa rin sa iyan. Ang message, huwag kayong mag-quit. Kasi pag nag-quit kayo, as if you hang yourself. Ano ba ang pupuntahan nyo? Saan pa? Tama ba? O sabi mo sa tabi mo, huwag kang mag-quit. Sa kabila, sabi mo mag-quit, huwag kang mag-quit. Ang mag-quit, I see, anong Buddha? Maraming salamat po sa inyo. God bless you. And I declare prosperity in your life and in your business. God bless everyone. Pwede po bang mag-selfie ng isa? Okay. Thank you.